Surrender and let go. Bakit ba napakahirap sa atin ang mag-let go at mag-let God tayo? Sasabihin ko na sa iyo ng diretsyo. Dahil mayabang tayo. Oo, mayabang tayo. Akala natin, kaya natin ang lahat. Mahirap, pero alam natin kakayanin ang lahat. Pinaniniwala natin ang sarili natin. May mga taong nagsasabi na, kaya mo yan, matatag ka, matapang ka. Kinaya mo na dati, mas kaya mo ngayon. Aba, Pinoy ata tayo. Parang may maling tono ng motivation eh. Mali ang kinalalagyan, mali ang mensahe. Parang sinasabi na, kayanin mo yan kasi walang tutulong sa'yo. Kayanin mo yan dahil sarili mo lang ang pwede mong asahan at walang tutulong sa'yo. Mali. Maling-mali. Ako naniniwala ako na matatag ang Pilipino. Pinatatag siya ng Diyos dahil sinunod niya ang sabi ng Diyos na ibigay sa kanya ang lahat ng problema at huwag mag-worry. Dahil nga kahit kailan, hindi naman nakatulong ang mag-worry. Ibigay sa kanya ng buong-buo ang problema. Sa kanya mo iasa at harapin ang araw-araw nang walang pangamba o worry. Dahil hindi ka mabibigo kung Diyos ang aasahan mo. At kapag nakita ng mundo na nawala na ang problema mo dahil dumating ang solusyon, sasabihin mong, oo naman, God is good all the time. Siya pa rin at siya pa rin nilapitan at binigyan ng problema. Tama. Wala ka namang obligasyon na i-update sila, ang mga tao sa paligid mo, sa nangyayari sa problema mo. Hindi mo duty yun. Kuminsan nga may mga taong ayaw makakarinig ng detalye ng problema, di ba? Kaya nga para sa akin, be quiet. Huwag masyadong magkwento. Lalo na kung ibinigay mo na sa Diyos ang lahat. Kapag may nagtanong kung kumusta na ang problema mo, simple lang ang isagot mo. Ngumiti lang at sabihin, si Lord na ang bahala dyan. May mga ngingiti at sasabihin, tama yan. May mga hindi iimik dahil gusto nila ng kwento, gusto nila ng detalye. Kaya ang mas mainam gawin, harapin na lang ang araw nang wala ang problema mo sa puso at balikat mo. Dahil totoo naman, God is really good all the time. Yan ang nagtitiwala at yan ang naniniwala. Gawin ang ugaling ito lagi. Gawing practice. Gawin ng gawin hanggang masanay ang pagkatao mo na siya lang ang inaasahan mo. Gawing mensahe ang buhay mo. Maging living testimony. Hayaan mo malaman nila sa pamamagitan ng buhay mo na tumutulong ang Diyos lagi. Sabi nga sa Psalm 37:4-5, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Sa mga oras na pinatitibay tayo ng Diyos, ito na yata ang hindi natin maget sa buhay natin ito. Kung kailan ginagawa ng Diyos, kung ano ang gusto niya at plano niya sa ating buhay na totoo namang para sa atin, sa ikaunlad ng buhay natin, sa ikagaganda ng buhay natin. Minsan, di natin magets ang ginagawa niya para sa atin. Sa bawat pangyayari sa ating buhay, kung tama ang relasyon natin sa Diyos, ay may pupuntahan lahat siya. May purpose. May gusto o pakay siyang gawin na bahagi ng kanyang plano. O naman, kapag ang Diyos ang nagplano, maayos at maganda ang dulot nito sa iyo. At hindi lang sa iyo ang effect na maganda at maayos, kundi kasama ang buong pamilya mo. Kung ang purpose niya ay patibayin ka, alam mo na siguro mga darating kapag ganito ang gusto niyang gawin. Alam mo na siguro ang mga mangyayari kapag ang gusto niya ay tumibay ka. At alam mo naman siguro na kapag gusto ka niyang patibayin dahil may paparating, dahil may blessings na kailangan ang katatagan mo, ang lakas mo, ang tibay mo. At di lang yan. Hindi lang lakas ang madedevelop sa'yo. Kasama na dyan ang wisdom. Kasama na dyan ang talino na kasama sa mga mangyayari. Hindi lang para ikaw ay palakasin, kundi para gawin ka rin matalino. Sana lang maging open ka sa mga matututunan mo.
At yun sana ang maiwan sa'yo, hindi ang mga tampo-tampo sa Diyos. Na totoo naman na yun ang unang nararamdaman natin kapag meron tayong problema na pilit nating iniintindi. Ang gusto lang niya ay paniwalaan mo siya at ang kanyang magandang plano. Sa ngayon, sa buhay mo, paano mo nalaman na parusa yung nararanasan mo at hindi training para sa isang magandang blessing? Mag-focus sa ultimate na gusto ng Diyos sa'yo. Kapag nahihirapan na, tawag na sa Diyos. Hilingi ng mga sitwasyon o taong tutulong sa'yo. Lagi mo naman pwedeng asahan ng Diyos. Lagi siyang naka-ready na makinig at ready na kunin ang anuman ang gusto mong i-offer o ibigay sa Kanya. Mag-focus sa mga meron sa'yo at huwag mag-focus sa wala sa'yo. Mag-focus sa Diyos na meron ka na patuloy na nag-aalaga sa'yo. Patuloy na gumagabay sa'yo. Patuloy na nagde-bless sa'yo. Sabi nga sa Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layo. Kapag binigay mo na sa Diyos ang lahat, makikita mo ang Diyos sa lahat. Ilang beses ko na bang sinabi at binabanggit na lahat ibigay sa Kanya para hindi ka na rin nagwo-worry. Para wala ka nang alalahanin. Para bawas na din ang bigat sa dibdib. Well, pwede namang mag-umpisa sa mga bagay na talagang hindi mo na makaya ang pagdadala. Mga bagay na ilang taon at panahon na andyan pa rin ang problemang kinakaharap mo. At hindi na lang ikaw ang apektado. Parami na ng parami. Sa una naman talaga, mahirap ang i-give up ang lahat. Lalo na, sanay kang ikaw ang gumagawa ng lahat ng solusyon. Mula umpisa hanggang sa matapos ang problema. Oo naman, maski naman mag-umpisa ka na muna hanggang sa masanay ka. Mararamdaman mo naman kasi ang kagaanan ng lahat. Kapag nakita at naramdaman mo na ang blessings niya sa ating buhay. Hanggang sa masanay ka na lahat ng may encounter mong problema ay maibigay na sa Kanya. Unti-unting magbabago ang lahat. Makikita mo ang bawat stage o bawat part ng problema ay malalagyan ng solusyon o gagaan. Magtiwala at kumapit. Kahit ano pang stage ka nasaan ngayon ng problema, kaya niyang i-take over ang lahat. Kaya niyang i-transform ang lahat papunta sa solusyong tama at dapat sa kinakaharap mo. Diyos siya at alam niya ang tama at dapat. Hindi siya yung kung binigay mo ang problema sa Kanya ay doon niya pag-aaralan ng problema. Doon niya aalamin ang bawat part ng problema mo at iisa-isahin bibigyan ng solusyon. Hindi ganun yun. Nung sinabi kong nag-aantay lang siya na pagkatiwalaan mo, I mean, alam niya. Nakabantay siya since day one. Hindi mo pa binibigay sa Kanya ang problema mo? Alam na niya ang gagawin dyan. Alam na niya ang solusyon dyan. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Baka kung sino pa ang madamay sa init ng ulo mo. At alam kong ayaw mo rin naman nasaktan sila. At kapag nasaktan mo ang mga taong ito, ikaw rin ang unang malulungkot. Sabi nga sa Romans 8:28, we know that all things work for good for those who love God, who are called according to His purpose. Kapag Diyos ang gumanti, mas matindi. Kapag nasaktan tayo, ang tendency ay gumanti tayo. Minsan ang iniisip natin ay dapat mas doble ang sakit na maramdaman nila kesa sa binigay nila sa atin. Mas iiyak siya, mas mahihirapan siya, doble. Minsan, gusto natin triple. At gagawin natin ang lahat. We will go out of our way to make these things happen. Mag-e-effort talaga tayo,
bibigyan natin ng oras o panahon ang pagganti. Kailangan makapanakot din tayo. Kailangan maramdaman niya ang hagupit ng pagganti mo. Kailangan malaman niya kung sino ang kinalaban niya. At pagkatapos mong ginawa ang mga bagay na ito, tanungin ang sarili mo, masaya ba ako? Ito ba talaga ang gusto kong mangyari? Ang effect o gaanong kasakit ng pagganti ay hindi mo kontrolado. Kahit kailan, hindi mo ito kontrolado. May masasaktan at masasaktan ka na walang kinalaman sa away o gusot niyo. In short, maraming madadamay, maraming maapektuhan. Again, hindi mo ito kontrolado, wala ito sa kakayahan mo bilang tao. Ang masakit dito, since nagbigay ka ng oras para gumanti, ikaw na ngayon ang nawala sa focus. Ikaw na ngayon ang nawala sa plano. Ito pa ang isang masakit. Hindi mo rin kontrolado ang effect sa'yo ng pagganti mo. Baka pati ang mga mahal mo sa buhay na wala rin kamalay-malay, maapektuhan din. Kung pag-uusapan ng epekto sa bawat panig, again, hindi nyo ito kontrolado bilang isang tao. Hindi nyo alam kung hanggang kailan ang epekto sa kanila. Ano ba ang dapat gawin? Huwag kumante. Dahil hindi mo trabaho yan. Trabaho ng Diyos yan. Hayaan mo siya. Alam niya kung kailan ang tamang oras o panahon, kung kailan dapat bumalik sa kanya ang sakit na ibinigay niya sa'yo. Ibigay mo sa kanya yan dahil kapag ikaw ang gumawa pa niyan, sure akong baka sarili mo lang ang masaktan mo. Mawawala ka lang sa focus sa ginagawa mo. Hayaan mo lang sila. Alam na alam ng Diyos ang gagawin sa kanila. Ang galit, kahit kailan, walang gagawin sa buhay at katawan mo kundi sirain ito. Kahit kailan, hindi mabuti kung mananatili ito sa iyo. Ang gawin, ipagdasal ang galit na ito at hilingin sa Diyos na palitan ito ng joy, happiness, kasiyahan sa buhay na malayo na rin ang narating mo. Tama, hindi deserve ng taong yun ang oras mo. Kahit konting minuto, hindi niya deserve ang attention mo. Mahalaga ang oras mo, ibigay ito sa tamang mga tao o bagay. Ibigay ito sa nakakaganda ng iyong buhay at relasyon sa pamilya mo at lalong-lalo na sa Diyos. Sabi nga sa Romans 12:19, Beloved, never avenge yourself, but leave it to the wrath of God, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Ibigay sa Diyos para masarap ang tulog. Ewan ko kung mag-a-agree ka sa akin na sa gabi, bago matulog, mas naiisip natin ang lahat ng problema. Parang mas doon lumilinaw ang lahat. Luminaw meaning parang mas nare-realize mo kung gaano kalaki ang problemang nasa harap mo. Tapos, kahit na antok ka na at kailangan mo nang matulog, parang mawawala lahat yun. Then, balik ka na agad sa pag-iisip. Tapos, pagkagising mo sa umaga, balik ka na naman sa pag-iisip ng problemang nasa iyo. Ngayon, isa yan sa epekto ng malaking problema kapag iniisip natin. Ganyan ang epekto kapag di mo alam ang gagawin at saan kukuha ng solusyon. Solusyon na sana pang matagalan ng epekto para naman matagal-tagal mo na namang ma-encounter ang problema na yan. Aminin natin, kaya naman namang problema tayo ng ganyan kasi di lang naman tayo ang apektado, di lang ang ibang tao, lalo na ang mga mahal natin sa buhay. Sa totoo lang, kapag nagdasal tayo bago matulog sa gabi, binabanggit natin ang ating mga problema and somehow, para tayong nare-relieve kapag sinasabi natin isa-isa ang mga gumugulo sa ating isipan. Sa bandang dulo ng dasal, Lord, bahala ka na sa mga problema ko. Bahala ka na sa mga solusyon. Aantayin ko na lang, Lord. Sasabihin ng mga salita mo sa kaluluwa mo. Sa loob mo, may peace kang mararamdaman. May paghinto ng pag-aalala. Alam mo, kung nagtitiwala ka na rin lang sa Diyos, ilubos-lubos mo na, i-100% mo na, kapitan mo na, paniwalaan mo na, ang maipasa ang mga alalahanin o yung effect na ginagawa sa atin ng problema, yung mental torture bang nangyayari ay parang matitigil dahil alam mo, Diyos ang inaasahan mo. Maganda rin ang pag-surrender ng lahat sa Diyos dahil makikita mo ang epekto sa iyong buhay. Mas magaan ang dating, mas maliwanag na makikita mo ang mga binigay niya at bawat bigay niyang biyaya sa atin. Dapat ini-enjoy natin.
Subukan ngayong gabi na isuko ang lahat sa Kanya. Ang mga nagpapabigat ng dibdib, ibigay sa Kanya. Ang mga problemang matagal na nasa iyo, baka oras na rin na Siya naman ang gumalaw sa buhay mo at sa problema mo. Dahil Siya na ang nagsabi na sa Kanya tayo pumunta, sa Kanya tayo sumuko, sa Kanya natin ibigay ang mabigat na problema nito. Sabi niya sa Matthew 11:28-30, "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Siyam na bagay sa buhay na hindi kayang bilhin ng pera. Una, kabutihang asal. Lagi naman at the end of the day, pagiging mabuting tao pa rin ang dapat mangibabaw. Pagiging mabait pa rin na kahit saan ang dapat mangibabaw. Ang kagandahang asal pa rin ang kailangan ng tao at ng mundo ngayon para mas mapabuti ang lahat. Pangalawa, respeto. Hindi mo kahit kailan kayang bilhin ang respeto. Kapag ikaw ay deserving nito, ibibigay sa iyo ito ng mundo. Kung karespe-respeto ka, automatic na makukuha mo. Kahit kailan, hindi mo kayang iutos o ipilit sa mga tao na respetuhin ka. Rumespeto ng iba para respetuhin ka rin nila. Pangatlo, kagandahang ugali. Ang bagay na ito ay dapat ginagawa mo. Hindi yung kung ano ang ginagawa sa iyo, yun din ang gagawin mo sa kanila. Maging mabuting tao pa rin sa lahat ng panahon. Dahil ang pagiging mabuting tao ay tama at mabuti ang kinalalagyan. At masasamang tao lang ang ayaw sa magandang ugali. Pang-apat, common sense. Alam na this. Dapat alam mo na yan. Nag-iisip ka ba? Kapag ang mga linyang ito ang narinig mo, sana may turuan o magsishare ng isang magandang bagay para ang bawat isa ay matutunan. Pero minsan, hindi lagi. May mga bagay na dapat alam mo. Panglima, tiwala. Ang tiwala ay automatic. Kapag inasahan ka ng isang tao at nagawa mo isang bagay na yon, minsan isang beses lang, minsan maraming pagkakataon. Pero kung nakuha mo na ang tiwala, kapag nasira, may mga tiwalang hindi na maibabalik kahit gumastos ka pa. Pang-anim, pasensya. Ang pasensya na nadidevelop sa mga sitwasyon na kailangan talaga ng pasensya. Mapapractice mo talaga ito sa mga pangyayari na kailangang palagpasin. Mga senaryo na matinding pagtitimpi at kailangan na lang palagpasin. Kapag meron ka nito, imaginein mo na lang ang mga malalampasan mong gulo. Pang-pito, pagkadesente. Minsan ang tawag nila dyan, class. Pamilyar ka naman siguro sa linyang, ano ba yan? Wala man lang ka class-class? Pinatulan mo yan? Yun na. Wala nang ibang explanation. Pangwalo, pag-ibig. Dapat lagi tayong meron ito. Ito ang magpapagaan, magpapaganda, magpapabuti ng lahat ng sitwasyon sa buhay. Sabi nga nila, love makes the world go round. Gamitin ang pag-ibig na pwedeng gamitin sa lahat ng aspeto sa buhay. Minsan, kahit na anong away nyo, mapapamilya o karelasyon, huwag kalimutan ang pag-ibig. Pangsyam, relasyon sa Diyos. Ito ang nasa huli at pinaka-importante. Laging gawing malinaw ang pakikipag-usap sa Kanya. Laging gawing sentro sa buhay na ito ang relasyon sa Diyos. Dahil ang pagiging anak natin ng Diyos ay magdadala sa tama at tahimik na buhay. Sabi nga sa 1 Corinthians 13:4-6, ang pag-ibig ay matyaga at mabait. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. Ito ay hindi nag-uugali ng di karapat-dapat. Hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan. Hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. Hindi ito nagagalak sa kalikuan, kundi nagagalak sa katotohanan. Positive, positive, positive ang effect ng video na ito. Watch. Mag-focus na sa pangarap mo. Oo, alam ko along the way nakalimutan mo na rin ang isang bagay na ituloy dahil na rin sa napakabilis ng pagdaan ng panahon.
Maaring sa dami ng problemang dumating, medyo sinet aside mo muna yung ultimate dream mo at hinarap mo ang mga katotohanan ng buhay. Bakit di mo ituloy? Bakit hindi mo i-check kung nasaan ka na? Gaya ng lagi kong sinasabi, sana ma-realize ng ibang tao na nag-give up o sumusuko kung gaano na sila kalapit sa pangarap nila at sumuko pa. Alam ko na umpisahan mo na rin dati ang gusto mong yan. So, baka hindi ka na mag-umpisa from scratch, ika nga, di ba? Ituloy mo na. Ituloy mo na. Kasi alam ko, hindi lang ikaw ang makikinabang dyan. Kasama ang pamilya mo. Next, huwag nang tumingin sa nakaraan. Past is past. Wala na yan. Oo, nasaktan ka, pero dapat wala na yan. Move on na boy o move on na girl. May mga masasamang effect yan sa buhay mo, hindi mo lang nakikita. Isipin ang magagandang effect ng future. I-imagine mo, i-visualize mo. I-picture mo sa isip mo. Huwag kang titigil hanggang hindi mo nakukuha. Tama na yung pagiging bugnutin mo at mag-focus ka na sa hinaharap. Wala na, kasi wala nang looking back. Looking forward ka na dapat palagi. Ang past ay past. Ang tapos na ay tapos na. Kasi kapag hindi ka nag-let go, it will not let you live. Hindi ka pagbibigyan sa buhay ng dalahi na yan. Okay na yan, move on na. Ang past ay dapat lesson, hindi prison. Next, magpaka-expert kung ano ang meron ka. Ito pa isa, it's time. Oras na para ma-explore mo pa ang mga bagay na alam mo. Mag-aral, mag-research, dagdagan pa ang alam. Magpaka-expert sa alam mo, sa skills mo. Manood pa ng maraming video na mag-i-encourage sa'yo na mas marami ka pa palang dapat gawin. Mas marami ka pa palang pwedeng gawin. Magtanong-tanong sa mga eksperto na sa field na yan para ma-share nila sa'yo ang learnings, ang mga aral. Again, balikan ang hilig gawin, pagbigyan ng sarili. Hindi naman yan kakainin ang lahat ng oras mo. Hindi naman yan maapektuhan ang buhay mo talaga. Konting oras lang ang kukunin yan. Sure ako dyan. And this time, be sure na may plano ka na. Be sure na gagawin mo na ang lahat ng madadagdag sa'yo. Ito na yung oras na pagbigyan ng sarili mo. Baka nga mas magandang i-discuss mo ito sa asawa mo o sa pamilya mo para may support ka din nila. Malay mo, ito na ang bonding moments nyo na maganda-ganda ang future. Kakayanin mo ba ang lahat ng mga nasa listahan? Sure ka bang hindi ka na mapupunta sa maling direksyon? Hindi. Kaya kailangan natin ng guidance mula sa Diyos. Idasal na para sa iyo at para sa pamilya mo ang gagawin mo. At idasal na ibigay niya ang marami pang idea sa iyo para tama ang maging path mo. Sabi nga sa Proverbs 3:6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas.